Kita ko sa interview sa mama ganina sa bata sa kadong estudyante ni ma'am, rest in peace ma'am. O nakita na ko nga iyang detalye anay tabo. O bisa iyang gipan storya murag iyang anak na bully. So karon si ma'am namatay na. Kaya ang feeling ni ma'am, siya ang gi-blame kay gibully ang bata. Ang iyang rason nga nung wala kuntaka siya, nga nung wala tambali ni ma'am iyang anak na nasamad. Pero based po siyang istorya, ningon si ma'am nga madukog dugo si ma'am. Pero namurag nalimtan na to ang bully ba? Si ma'am lagi ni take sa blame. Ngano man ako na i-bully sa room, dili ang bully may atong i-blame. Yan ang maestra ma atong i-blame. Mura nagbay nga ni, ay mugkalain ha. Mura tag niingon ba ako na masakit na tao sa doktor. Ang bully ani karon noon, mura siya kwa. Safe pa siya. Ani take sa blame kay si ma'am o siya pagid ng casualty. Nga dili man siya may nakasama sa bata. Dili po ta maging ana mga parents no. Pasalamat ko ang mga parents diri sa amuha. Kana ako giduulo no na makigistorya na ko una, ako yung unang chatan, ako yung unang duulon. Sa tinuod lang kanang gibuhat ni ma'am, di man siya nakasama dato. Unya kabalo siya nga nasama di ang bata, naay bata nga nitambal nga ba siningon tong bata nga ako ma'am kabalo ko mo tambal. Mingon ta og clinic nurse, wala may nurse gid sa mo eskwelahan. Naay clinic naay teacher nga in charge sa clinic, pero ang teacher day na nga in charge nurse ka ha? First aid ang gisgutan. Pero balik ko, nganong si mama ni take sa blame, nganong siya na nun ang murag nisamad sa bata. Ako ala ni nga point na kaya sa teacher. Mga parents, kung nga naman gani ba, dili day na to pangitaon ang parent pod sa bata nga nang bully unta. Nganong si ma'am ang atong gi-blame? Nganong mura si ma'am may nisamad si bata. Gawas kung si ma'am yun tayo nisamad sa bata. Pero di man. Abot lang sa inyo kasultihan na.